Magandang umaga sa inyo mga katropa. Kayo ay nakikinig sa programang KPL 10.9 FM Radio. Kasama ko ngayon ang aking partner na si DJ Dennis. Magandang umaga sa inyo, partner, at sa mga katropa namin dyan na nakikinig sa KPL FM. Akin sanang ipapakilala sa inyo ang aking partner na si DJ Step. Salamat partner. Mga katropa, request kayo ng mga kwento or alamat na pwedeng bigyan ng opinion ng ating studio at sabay-sabay tayo makinig at alamin ang hiwaga nito. Ngayon, habang naghihintay tayo sa request ninyo, ay merong mga nagbabagang balita ang ihahatid namin sa inyo. Kakapasok lamang na balita, isang vampira ang kumagat ng aswang sa gitna ng madilim na kagubatan. Sa kanyang matinding gutom, agad niyang sinunggaban na ang nilalang ngunit laking gulat niya nung wala pala siyang ngipin. Sa halip na kagatin, napilitan siyang dumila at manlambot sa kahihiyan. Samantala, ang aswang ay napahagalhak ng tawa at tinawag siyang vampirang bungal. Patuloy ang investigasyon sa insidenteng ito. Magandang araw ulit, kami ay nagbabalik. Ngayon ay meron tayong request na nakapukaw sa aming stasyon na isang alamat. Sabi ng aming manager, nagawa namin ito ng play. Medyo nakaka-excite. Ngayon, partner, ano ba itong play na pinapaayos sa atin nitong si Direk Vargas? Tila ba kayo ay parang abala sa likod kasama ang ating mga crew? Partner, isa lang naman itong alamat na mula sa Indonesia na sinasabing ang nakaraan at dahilan kung bakit ang isang ilog ay pinangalanang Lawa ng Toba. Ngayon, bago ko pa masabi lahat ng mangyayari sa kwento, ay atin na itong simulan. So, ito ang alamat. Ang alamat ng Toba. Noong unang panahon, merong isang lalaki na mangingisda na nakatira malapit sa ilog na nasa Ilagang Kalimantan. Ang pangalan niya ay Toba. Mangingisda ulit, tas mamaya tulog ulit. Buhay ko na paulit-ulit na puro isda ang nabibingwit. Kailan ako magkakasawa? Kailan ako bibigyan ng pamilya? Mamahalin ko kaya sila ng sobra-sobra? O ako'y magiging walang kwentang ama? Pwes, bahala na. Tingnan mo sa kakadada ko ni isa walang nahuli ang lambat ko. Mukhang wala na namang huli ngayong araw. Sana bukas makabingwit ako ng marami. Kinabukasan. Good morning sa'yo, manok. Pwes, bago ako manghuli ng isda ay mag-uumagahan muna ako. Nakakatamad naman to. Ni isang isda walang gustong kumain sa pain ko. Ayun, sa wakas may kumagat na rin. Wow, mabigat ang isda na to. Magkano kaya may kita ko dito? Sobrang ganda naman ng isdang to. Parang sarap maging alaga Di bale. Mula ngayon, ako na ang amo mo. Ang pangalan mo na ngayon ay Goldie the Goldfish. Pagkatapos niya mahuli ang malaking isda, nagpasya na lamang ito na umuwi. Matapos nito makauwi, agad-agad naman niyang nilagay sa fish tank ang isang malaking isda at nagpa siyang matulog na at magpahinga. Mangingisda ulit. Pagtapos kong pakainin si Goldie, diretso na ako sa ilog. Salamat at buhay pa ako at meron pa akong amo upang pasalamatan siya. Tutulungan ko siya dito sa bahay niya. Ang ginintoang isda ay nag-ibang anyo bilang isang magandang babae at naisipan nitong maglinis ng buong bahay at magluto na lang ng pagkain. Isa na namang masayang araw sa ilog. Daming nahuli. Oh, bakit ang linis ng bahay ko? May magnanakaw ba na sa sobrang bait?
Pati bahay nililigpit. Mukhang wala namang nawala. Matapos nitong maglibot sa paligid upang tingnan kung meron bang nawalang gamit, ay dumaretso na siya agad sa may kusina. Wow, may pagkain na masarap. Ngunit, kanino kaya galing ito? Bukas na bukas, malalaman ko kung sino ang pumasok sa bahay ko. At dahil sa gutom nito dahil sa pangangisda, siya ay kumain na lamang at nagpahinga. Oras na naman para sa pangingisda. Iiwan ko ang bahay ko na walang kandado at pupunta sa ilog. Sana'y di pasukan ng magnanakaw ang bahay ko. Matapos nitong magparinig, ay agad naman siyang umalis, ngunit hindi kalayuan. Kakaiba ang kilos ng lalaki na yon. Ngayong araw ha? Dahil ba sa walang kasama? Kaya napabaliw na siya? Well, bawal mangusga at magpasalamat sa kanya. Di pang patay sa akin. Matapos nitong magbagong anyo, dali-dali naman itong naglinis ng bahay at magluluto na sana, ngunit Bakit parang may naririnig ako ng kalampag sa kusina? Sino kaya ang hayop na yun? matapos marinig ni Toba ang kalampag mula sa kusina, agad-agad naman itong kumuha ng panghampas at pumunta sa kusina. Nang makapunta na si Toba sa kusina, ay bigla siyang may nakitang magandang dalaga na naglilinis at nagluluto na ng pagkain. Naaasiman ka rin ba sa ordinaryong strawberry na nabibili mo? Opo eh. Buti na lang dito sa Fruitsy. Matatamis, masasarap, at sariwa ang mga prutas. Totoo po ba yan? Oo naman. Hindi kita lolokohin kagaya ng ginawa niya sa'yo. Hello, grabe naman po yun. Siyempre, joke lang. Eto, Fruitsy. Unang kagat, heavenly agad. Sino mag-aakala na ang siyang alaga kong isda ay isang magandang dalaga? Napakabilis man, ngunit gusto ko siyang ayain ng kasal. Hello, Miss Beautiful. Ano? Bakit? Akala ko ba mangingisda ka? Bakit ang aga mo dumating? Nagtaka kasi ako kahapon bakit malinis ang bahay ko at may pagkain na nakahain sa lamesa. Kaya ayun, inalam ko ngayon, ikaw pala yon, hehe. Ito ay isa lamang pagtanaw ng iyong kabutihan sa akin. Alam kong medyo mabilis ang pangyayari, ngunit ikaw ba ay payag na maging aking kabiyak? Talagang napakabilis, amo. Dahil parang nung nakaraang araw lang ay nahuli mo ako sa lawa. Pero kung ito ay paraan upang matanaw ang utang na loob ko sa'yo, sige, payag ako. Pumayag lamang ang Diwata dahil meron itong kondisyon at nangako naman si Toba na hinding-hindi niya sasabihin na dating isda ang babae. At mula noon ay naging mag-asawa na ang dalawa. Si Toba ay nangingisda pa rin at ang kanilang pagmamahalan ay nagkaroon na ng bunga. Pinangalanan nila itong si Samusir. Isang araw, inutusan ng Diwata si Samusir na dalhin ang pagkaing hinihanda niya para kay Toba. Sa kalagitnaan ng pagpunta ni Samusir sa kanyang tatay, napagod ito at nagutom. At sa sobrang gutom nito, naisipan nitong kainin ang dalang baon para sa kanyang tatay. At sa sobrang gutom nito, nakalahati niya ang pagkain ng kanyang tatay. Makalipas naman ang ilang hakbang niya, siya ay nagutom na naman at naisipang kainin na naman ang pagkain ng kanyang tatay. At sa sobrang gutom na naman niya, di niya namalayan, naubos na pala niya ang pagkain para sa kanyang tatay. Matapos maubos ni Samusir ang kanyang dalang pagkain, agad naman itong tumuloy patungo sa kanyang tatay. Nagulat si Toba dahil sa pagbukas ng kanyang baonan,
Wala man lang itong laman. At ito ay kinagalit niya kay Samusir. Tatay, ito na po ang iyong pagkain na inihanda ni nanay. Oh, bakit walang laman ito? Pasensya na po, tay. Ako po ay nagutom sa daanan patungo dito kaya't naubos ko ang iyong pagkain. Apakasutil mo talagang bata ka. Pasensya na po talaga, tay. Palibasa anak ka ng isda, kaya ganyan ka. Sige na, umuwi ka na sa bahay. Ako'y bibili na lamang ng aking kakainin para sa tanghalian. Opo, itay. Pasensya na po ulit. Makalipas ang isang oras, nakauwi rin agad si Samusir sa kanilang tirahan. Nakauwi na po ako, inay. Oh, anak, makauwi ka na pala. Naiabot mo na ba sa iyong tatay ang pagkain na inihanda ko? Hindi po, inay eh. Nagutom po ako sa daanan at nakain ang pagkain, tatay. Nako, ka naman, taka. Anong sabi ng iyong tatay sa'yo? Nakakapagtaka nga po ang sinabi ni tatay. Ang sabi niya po sa akin ay, palibasa anak ka ng isda. Ganun ba, anak? Siya. Mag-impake ka ng iyong mga damit at mag-import mga importanteng mga gamit mo lang. At umakyat ka ng bundok. Bakit po, nay? Basta, at kapag umakyat ka ng bundok, wag na wag kang lilingon sa likuran mo kahit na anong mangyari. Sige po, nay. Ako po ay aalis na. Mag-iingat po kayo dito, ha? Oo, anak. Ikaw din mag-iingat ka. Nang makaalis si Samusir, ay agad namang umalis ang diwata patungo sa malapit na lawa at tumalon ito. Pagkatalon nito ay nagbalik anyo naman siya bilang isang ginantuang isda. At sa galit nito, ginamit niya ang buong lakas niya upang pabahain ang buong baryo. At dahil sa tuktok ng bundok, walang nagkagawa si Samusir kundi umiyak habang nakikita niya ang nalulunod ang buong baryo at naliligiran ng tubig ang kanyang kinaroroonan. Ang baryo binabaha na! At mula noon, naging isang lawa na ang lugar. At tinawag itong Lawa ng Toba. At ang pulo sa gitna nito ay pinangalanang Samusir Island. Pagod ka na rin ba gumawa ng mga gawaing bahay? Heto na solusyon dyan. Multi-robot. Isang robot na kayang gumawa ng mga gawaing bahay sa loob lamang ng isang oras. Kaya ano pang inaantay nyo? May 10% discount pa yan sa mga unang 10 mamimili. Tara na, bumili na kayo. Magandang umaga ulit mga katropa. Sana ay nagustuhan ninyo ang hinanda namin na maikling dula-dulaan para sa inyong araw. Ngayon, kung may reaction kayo or comment, ay text nyo lamang sa aming stasyon. So ako muna mauna sa pagbibigay ng opinion o reaction, partner. Masasabi ko na ang kwento ay maganda. Papakatotoo lang, pero grabe naman si Toba, pre. Biruin mo, gusto niya agad pakasalan ang babae na diwata. Dahil lang sa nakita niya na maganda ito. At ito pa, alam naman na lahat tayo magagalit sa sitwasyon na nakakasama ng loob. Pero partner, bata yun, tsaka anak niya. Hindi dapat na napaglalabasan ng sama ng loob kahit nagalit ka. May point ka naman dyan, partner. Kaso, di naman natin mababago ang isang pagpapalaki ng isang magulang. Kahit na mali, o parang medyo sobra minsan ng pagdisiplina sa bata. Tama ka naman dyan, partner. At ayun lamang po ang aming pangsariling opinyon tungkol sa play na ginawa ng aming crew. Kung may mga reaksyon o opinyon patungkol sa aming dula, ay maaaring pakitext sa aming stasyon upang mabigyan ng shoutout at masabi sa susunod na araw. Muli, kami po ang KBL 101.9 FM at hanggang sa muli, mga katropa.